Magandang araw po sa inyo lahat. Ako pala si Marcel Recto na babagi ng isang naging kwento ng aking nilikha. Ang pamagat ng aking kwento ay Ben Cyborg. Si Ben ay estudyante sa sekundarya sa mataas ng paaralan ng Santo. Si Ben ay mahilig sa mga cyborg o sa mga kalahating tao at kalahating robot. Kapag tinatanong siya ng kanyang guro kung ano ang nakikita niya sa kanyang future o sa kanyang hinaharap, madalas niyang sabihin na siya ay isa ng cyborg. Dahil dito, madalas siyang pagtawanan at tinutukso ng kanyang mga kaklase at madalas siyang tawagin Ben Cyborg. Isang hapon, na makauwi na si Ben sa kanilang bahay, agad siya dumiretso sa kanyang kwarto upang magpahinga at nakasandali lamang ay nakatulog siya. Si Ben ay nagising sa malakas na kalabog na nanggagaling sa labas. Agad siya bumangon upang tingnan at alamin kung ano ang nangyayari sa labas. Pagkalabas niya, ay nagulat siya sa kanyang nakita. May mga kung anong bagay na nagliliparan at mayroong bagay na nagliliparan ng gugulo sa kanilang bayan. Nagtataka si Ben kung ano ang mga yun. Nang biglang may lumapit sa kanya at sinabing, Ben, ano pang ginagawa mo dito? Kailangan ka na doon. Sinusugo na tayo ng mga kalaban. Ito agad ang sambit ni Jezreel, ang taong lumapit sa kanya. Ako? Ano naman ang magagawa ko doon? Tanong ni Ben. Di ba isa kang cyborg? Cyborg? Yun ang tanong ni Ben. Agad si Ben bumalik sa kwarto upang tingnan sa salamin kung ano ba nangyari. Nakita niya, isa na nga talaga siyang cyborg. Nung makita niya kanyang sarili na siya ng cyborg, agad siya, nagtataka man siya pero hindi siya natuwa dahil natupad na ang kanyang pangarap. Muling lumabas si Ben upang puntahan ang pagpinangyayarihan ng gulo at nang makarating siya doon sa pinangyayarihan ng gulo, agad niya nilabanan ang mga kung anong bagay na naggugulo doon sa bayan. At nang matalo niya na yung mga kalaban, Ben, kakain na! Ang malakas na tawag sa kanya ng kanyang inay. Agad nagising si Ben at bumangon. Panaginip lang pala. Akala ko totoo na. Sayang. Bumangon na nga si Ben at nagkapunan na. Yun lamang po ang aking kwento. Salamat.